Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. And you're still tuning in dito lang sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza at ang ating palatuntunan ay napapakinggan din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sa mga kakatunin lang, welcome po sa ating palatuntunan at huwag kalimutan na i-share ang link ng live stream na ito sa inyong mga social media accounts at group chat. At dito po sa Patok na Negosyo ay tuloy-tuloy tayo sa mga kwentuhan na mayroong kinalaman sa ating pagbe-business na atin pong kinapupulutan ng aral at inspirasyon. At kada Lunes ay atin pong nakakasama ang Business as Mission Philippines at hatid po nila ang iba't ibang malayang talakayan at diskusyon na makatutulong po sa atin sa pagpapatibay ng ating pagnenegosyo at syempre tayo rin po ay mabago, maayos ang ating karakter as a business owner. At ngayong umaga ay muli nating makakasama ang isang mag-asawang negosyante at muli nating makakasama si Pastor Sherwin Velez. Good Hello, morning. good morning. Siya po ang founder at owner ng Setter Coffee. Ayan, bati po tayo sa ating mga taga-subaybay. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat and thank you so much for those who are tuning in with us. Pabati lang sa mga Go ahead, ating sir. mga parents and our friends and families who are Pangalanan tuning niyo po ang inyong yeah. parents. So Opo. my mom and dad, si Mami Rosita, Daddy Ricardo, si Daddy Jimmy, and si Mami Josephine. And of course, yung siblings, ni Jam, si Aris, and si Ate Jamie. Ayan, hello po sa inyo. At syempre, katabi niya ang kanyang pinakamamahal na may bahay, ang owner ng Lions Pride Security Agency at ng Awesome Blossom PH. Walang iba kundi si Ma'am Jamaica Velez. Hello, good morning everyone. Good morning po. Gusto ko lang batiin ang aming mga nawawalang kapatid. Hindi, ang aming sisters and brothers in Christ, sila Jen, Chester, Pia, Lay, and Mickey. Mark Jacob, yan. Si Ayan din. Si Ayan, ang aming mga laging nandyan, for Yan. our Yan. BAM QC later. See you guys later. Yan sila Brian. Oo. So hello sa ating mga kaibigan dyan sa BAM QC. And matagal na po silang part ng Business as Mission Philippines. At sa mga avid listeners natin and viewers, baka iniisip na teka lang, na replay ba to? Hindi po. Hindi po tayo replay, live na live tayo dahil ito na po ang ikalawang beses na makakasama natin ang mag-asawang Velez. Dahil last time po ating pinag-usapan yung about nga dun sa unfair advantage at nagbigay nga po sila ng kanilang insights at nahapyawan natin yung background ng kanilang negosyo. At ngayon naman, this time, mas pag-uusapan natin itong inyong business journey dahil kayo nga po ay matagal ng negosyante at nung kayo ay pinagtagpo ng Panginoon, doon nyo rin kasabay na sinimulan ang inyong journey as business owner. So unahin natin sa LPSA o ang Lions Pride Security Agency kasi nabanggit ko nga last time, ang owner ay isang babae at alam naman natin na hindi pangkaraniwan yan. Kaya ako po'y natutuwa na kausap ngayon si Miss Jam. So pagdating sa security agency, Miss Jam, masasabi ba natin na challenging mag-handle ng ganitong negosyo? Yes, for me very challenging siya. Sinasabi ko nga po lagi, it's by God's grace kaya nandito pa rin ang negosyo po Kasi first of all, mahirap rin pong humawak ng mga ang mga employees kasi or guards usually rin mga lalaki. So minsan parang before siguro based on experience, meron tayong minsan mapapansin na kapag babae ka nga medyo mababa ang tingin, and meron din pag mga seminars and trainings makikita mo na puro lalaki ang mga
ang mga manager, mga owners, ganyan. And pati yung pakikipag-usap, of course, sa mga higher ups na nagbibigay ng mga permits kasi usually lalaki. So it's very challenging, but by God's grace nga po, andito tayo kasi for me naman, yung honesty and pagiging truthful sa kung anong ginagawa namin, meron kaming mga permits, maganda kami takbo ng negosyo, and ang mga employees natin, kinakausap natin na maiintindihan nila kung ano rin yung sinusubukan nating gawin na hindi para sa mundo Kung ano yung mas nasa tama. Yeah, so very challenging, but the end of the day naman, as long as yung hindi ka nakokonsensya sa kung ano yung ginagawa mo within the agency, within the industry, and alam mong mas nababahagian mo na kung ano yung tamang gawin dito din sa ating mga empleyado, mas nakakagaan ng loob. And sa ngayon ba, Miss Jam, ilan na po yung security personnel po natin na katuwang natin sa Yes, negosyo? ngayon nasa 70 kami. Wow. Yes. Ang dami Ang na mga security guards natin, syempre, malaking pasalamat din sa kanila kasi sila ang ating mga frontliners. Yes. So, nung before kasi kasi may renewal po kasi kami when it comes to the agency. So, my permits, my license to operate. Before, I was asking the Lord na, Lord, kaya ko pa ba? Kasi nga puro lalaki yung napapaligiran ako ng puro mga lalaki. Pero, after naman, nung experience naman po na yon, naging okay naman. Mas, sabi ko nga, ano lang talaga, in prayer, masasabi ko na ngayon yung ating mga empleyado, ating mga guards, ating mga clients din na kapag nakakausap mo naman sila, mas nagiging okay Yeah, mas nagiging parang sila din kung paano ka parang nagiging role model ka kasi sa iyong industry. So nakakatuwa din po na yun ang may mga nanghihingi na rin po kasi sa akin ng advices ng mga babae din na nagtayo ng kanilang mga security agencies kasi sa mga trainings na mi-meet ko sila. So ayun, sinishare ko po kung paano ba maging Christian business owner, hindi lang basta business owner. Wow, nakakatuwa naman. At saludo tayo sa lahat ng ating security personnel. Totoo yung sinabi ni Miss Jam na mga frontliner natin sila at sila nga yung talagang napagkakatiwalaan natin. Pumoprotekta sa bawat establishments natin dito. Totoo po. And dito naman kay Pastor Sherwin, founder ng Setter Coffee. Naku, baka meron tayong mga first time lang na marinig ang inyong pangalan. Ano ulit ang ibig sabihin ng Setter sa Setter Coffee? Yeah. So again, Setter came from Psalms 91. He who dwells in the shelter of the Most High will dwell under the shadow of the Almighty. So Setter is the Hebrew word for shelter. No? Beth Setter talaga siya. So Beth is house. Shelter, Setter is yung you're inside the house of God. Parang ganun, no? So you're protected by God. Nasa loob Sa ka ng presence. Yes. Protection ng Lord. Amen. So ang Tagalog natin is lilim. Lilim. So pag ano mo kasi lilim, alam mo na agad Mapapakanta ka kagad. Yes. And there's peace, no? Yes, Whenever you there's hear peace. the word lilim. So, Lalo na sa presence ng Panginoon. Yeah. At sa coffee business, Pastor Sherwin, dahil nakwento nyo nga last time na inumpisahan nyo to during the pandemic, pagdating ba sa ganitong negosyo, ano yung mga usual challenges po? Actually, kasi right now we're into events na. So, nag-evolve, Okay. no? Ang aming format is we're catering to those who are getting married, no? Yung mga gustong couples na may coffee sa kanila. So, we actually served around 700 cups recently. More than na nga Actually, nagkaroon na kami ng 700 plus another 700. Medyo marami, no? But yung mga challenges dito is that, syempre, not all people are aware of what we're doing. Sanay tayo sa instant no? Instant coffee na dapat pag nag-order ako, nandyan na agad yung kape mo na pour ko na sa'yo. Pero espresso-based kasi kami. Yan. Okay. So, ang ano namin is it takes time. Siguro sabihin natin mga 4 minutes range para
matapos yung drink after ordering. So, Set up ba ng inyong coffee shop ngayon ay meron po kayong physical store? actually we're going to that exciting part. Oh. So we're actually going there Okay. by this time Uh-huh. And ang setup namin ngayon is talaga to cater on different kinds of events. Kahit sa corporate actually. Yeah. Yan. So yun ang aming naging strategic ngayon sa events you might say na kami yung isa sa mga nag-cater ng maraming cups. Yun. Ito, personal na question lang ito, Pastor Sherwin. As a coffee lover, anong klaseng kape ang pinaka-paborito mo? Ayun. Actually, yung mga menu is all personalized. So, for example, kami, I believe in supporting local No, so, kunyari, meron kaming drink na Muscovado latte. No, so, Muscovado, alam naman natin, sugar industry din ng Philippines No? So, my family business is into molasses trading. So doon ko na take yung cue na baka pwede itong Muscovado. So yun ang favorite. Oo, isa sa yun sa mga Muscovado isa coffee. pa lang yun. Isa pa lang. Oo. Yung pangalawang favorite is yung honey oat. Oo, kasi we use Counter yan, local honey. Ah. So we get it from local farmers. Yan. Hindi ko nga inakala na meron pala tayong local honey farm. Oo, meron pala. So we're actually supporting local farmers. Yes, at maraming bee farm lalo na sa South, sa Batangas. One time, napuntahan kami dyan na Ayun. bee farm at doon ko rin na encounter na may iba-iba palang klase ng bee at iba-ibang klase din ng honey. Yes. So talagang Yeah. mayaman. Oo, mayaman ang ating bansa sa mga ganyang resources. Right, Nako, right. baka saan pa tayo mapunta, lalong matakam yung ating mga kagapay. Ito, ang pagtutunan naman natin ng pansin ngayong umaga, may kinalaman dito sa ating BAM workbook at ang ating pag-uusapan, itong tinatawag na do not conform to the ways of the world. At makikita natin yan sa Romans chapter 12 verse 2. At ang paalala sa atin ni Apostle Paul, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, sa pagbibusiness kasi, lalo na kapag nag-uumpisa tayo, katulad nung naging topic natin last time, di ba? We get to connect to different kinds of people. At gusto natin, as business owner, gusto natin marami tayong circle. Marami tayong connections. Marami tayong kaibigan. Marami tayong kakilala. But the problem is, karamihan sa mga negosyante, hindi na nafi-filter. Sino yung dapat samahan, kanino dapat makipagtulungan or makipag-partner na, in effect, hindi na nakakatulong sa pagbibusiness. At tayo na yung naiimpluwensyahan ng mga sabihin na nating hindi good influence sa ating pagbibusiness. Now, Pastor Sherwin and Miss Jam, gaano ba kahalaga sa isang Christian business owner na hindi tayo nagko-conform sa patterns ng mundong ito? Sobrang halaga nun. Kasi, number one, ang mundo ay nakatingin sa atin. No, so, you might say na we are the walking Bibles that the world would first look at than the Bible itself. No, marami tayong nakikilala na or naririnig na minsan nahihirapan silang sumunod kay Lord. At maniwala sa ating mensahe. Dahil ang pamumuhay ng isang Kristiyano minsan compromise. Nasabi ko na rin to before No, so they're having a hard time reconciling the Christian faith and their lives, no? Pero sa totoo lang, when you look at the scripture, you do not conform to the pattern of this world. But sa akin, sa Colossians nga set your minds on things above, not on earthly things, no? So, dapat ang ating first and treasure ng ating buhay is si Christ, no, above all else. And of course, God's word. Sabi nga sa Bible, your word is a lamp to my feet and a light unto my path. So dapat yun yung gumagabay sa ating buhay, no? Dapat ang Biblia ang una, ang Biblia ang ating tinetreasure ng ating buhay. At kung sabi nga ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ang tinetreasure ng ating
buhay is si Kristo at ang kanyang salita, then lalabas lang yan automatically sa atin eh. Tutulungan tayo ng Panginoon na magbago. Pero dapat maintindihan din natin na willing tayo na mamuhay para sa Kanya. At nakikita ito sa ating, the way we do or engage in our business as well. So, ang focus kasi natin, business. No? Yes, Actually, in everything na we do, dapat Lahat, makita yes, oo. Dapat nakita nila yung pagbabago ni Kristo sa atin. Oo. Miss Jam. Ako dagdag ko lang, it's very important kasi kung hindi sa atin magsisimula, kanino pa? Yun. 'Di ba? Since tayo yung magiging model ng mga next generation to the next generation, ang business hindi lang naman this generation eh. Ipapasa at ipapasa mo siya eh. Parang sa pamilya po. Sa pamilya ganun din eh. Kung paano mo sila gustong palakihin, dapat may takot sila sa Diyos. Ganun din sa pagnenegosyo kasi for me, business is also like a family. Lagi mo yan kasama eh, Monday to Friday, mga lagi mong kausap mga employees mo din or mga kasama mong managers or yung mga nakakausap mo sa trabaho as clients, ganyan. So, dapat ganun din. Para mapakita nga sa kanila na our business is not ours eh. It's the Lord. So, it's all for God's glory. Yeah. May I add, no? Sa Go ahead, akin, magiging specific ako, Yes. no? It's not about boasting, pero I've learned this from BAM as well, kay Brother Richard and Sister Cathy, no? Na it also means that our Christianity would affect the way we treat our staff, no? So, isa sa mga, nung nagsisimula kami, ang sabi ko, dapat ang ating pagsweldo, sana dapat above minimum. Sa totoo lang nga, yung minimum nga natin, kulang na nga yun for everyday eh. No, kami po kasi events, no? So, I tried to survey ano yung normal na ibinibigay ng ibang friends in the industry. So, you might say sa amin, medyo above talaga kami, no? And minsan masakit eh. No, na as a businessman naman, parang ayaw mo, in the first hesitate ka dahil gusto mo mag-profit, lalo na pag nagsisimula ka ng business. Pero sabi ko, hindi, we're gonna do this for God. We're gonna... The Lord provides eh. Yun. Kumbaga parang iisipin mo, syempre, you look after your employees na dapat ganito, kasya ba to sa kanilang pamilya, ganyan. So as much as possible, kahit sa business din namin, syempre may clients kami eh. Ang service lang talaga namin yung profit. So as much as possible, we talk to them na ito yung kailangan ng ating mga empleyado. And hopefully, sana ito po yung natin, yung mga above minimum wage or mas higher pa than the minimum, 'di ba? Kasi nga kailangan din nila syempre, and dun pa lang mapapakita natin na in the long run, it's not about our pockets but their pockets as well. Kasi may mga binubuhay din po silang pamilya. Yun. Kaya kung sinasabi natin na it's not about us, it's not about our business, dapat nakikita rin yon on how we treat yung ating empleyado. Kasi pinagkatiwala mo na nga yan sa Panginoon. Bakit hirap pa tayo na bigyan ng maayos na treatment yung ating empleyado? At alam nyo, Miss Jam and Pastor Sherwin, ako po yung nabibless sa inyong mga binabahagi ngayon. And I can see how passionate kayong mag-asawa sa pagbabahaging ito. And naisip ko, oo nga pala, part kayo ng Business as Mission Philippines. Paano po ba kayo naging part at paano nakatulong ang Business as Mission Philippines sa inyo na mga Christian business owners sa pagpapalago ng negosyo? Yeah. It started when I encountered the poster of Business as Mission nung first Asia Pacific Conference dito sa Philippines, sa Shangri-La. And sabi ko, uy, interesting kasi meron palang ganun na meron palang business owners, meron palang venue ang Christians where they can learn as business owners, no? So, nag-attend kaming dalawa. Paglabas namin, first day pa lang sabi ko, grabe, ano na siya, yung kinikilabutan kapag labas. Goosebumps. And yung namin, actually left hanging. Kasi parang ang dami namin natutunan. Dami pa pala On the other hand, you would feel that many of the Christian business owners are struggling. Yeah. And you're not alone. Yes, So doon ko na, ay, hindi lang pala kami yun. Marami palang naghihirap actually ngayon, no? Nag-struggle. Yes. So hindi pala kami nag-iisa. So doon ako na-inspire na, may calling si Lord dito sa Business as Mission. And I want to take part. So nagkataon na nagkausap kami ni Sister Cathy sa
sa likod. Nandun kami nakaupo sa likod. And she was able to engage with us. So, nagtuloy po ako mag-message sa kanya, magsabi. Nag-express ako na gusto namin mag-attend pa ng mga fellowship. Gusto namin matuto sa kanila din. Yes. And more than that, we wanted to be involved kasi I want to parang you might say rally the young people no to see their business as mission and to lead their business with integrity and holiness for the glory of God. And So also carrying yung BAM, di ba? Yung biblical. yes, biblical, authentic, and missional. So sabi ko, gusto ko maraming ganon. Doon ko po na-realize, marami pala, ako po kasi second generation as you call it. Okay. Because my parents are the first generation business owners. So marami pala akong katulad na, what's next? No? Paano namin gagawin to? No? Ngayon na may iba sa kanila, katulad ko na ang parents po namin hindi Christian. Yung by God's grace, ang aking magulang ay unti-unting nakikilala ng Panginoon. Alam mo yon yung ganong struggle na paano namin babaguhin yung mga some ways na you might say na it should be aligned with God. Yeah. So yun yung mga sabi ko, we need conversation eh. We need to have table fellowship eh to discuss these things. Wow, nakakatuwa naman. Si Ma'am Jam, baka may dadagdag din. Actually, we were inspired talaga when we first attended the Asia Pacific Conference. And noong una, sabi ko, parang ayoko sumama. Wala akong budget. But of course, my husband told me na marami tayong matututunan doon. And yun nga, sobrang dami. And na-inspire din po ako sa ating mga speakers. Kasi sila yung talagang yung business nila ever since nandyan na. Kumbaga, ginagamit mismo natin yung mga products nila. Sila yung mga speakers. So sabi ko, wow, praise God, no? For this Christian business owners na hindi lang pang sarili ang iniisip. Kumbaga, for self-interest lang or pagiging selfish, hindi. Yung mga stories, mga testimonies ng mga young business owners din, nakaka-inspire po talaga. So ikaw din, mai-inspire ka na to be reminded na ganito dapat ang gawin sa negosyo. Ako kasi nung naalala ko kung bakit ako parang gustong-gusto magnegosyo, I saw it from my mom and from my grandparents, no, na ang daming natutulungan na nating mga kababayan kapag meron ka ring negosyo eh. Kasi nagkakaroon sila ng trabaho to be able to help other people. Pero ang prayer ko po is yung parang, nung nakita ko si Bam, yung more than that. How I saw it dun sa testimonies nila, Brother Richard, Sister Cathy, yung kung paano sila sa staff nila, di ba? Gusto mo parang, oo nga, mas ano ka pa, mas ibibigay mo pa yung best mo. Not just for your own, but of course for your family in the business. So nagtuloy-tuloy na po Yes. ang involvement sa BAM Philippines. Tsaka right after the conference, parang meron na kaming response in our hearts, ito gawin natin baguhin na. Yung mga ganon talaga. At ngayon nga part din kayo ng BAM QC. Yes. Can you share with us ano ba yung mga ginagawa niyo naman doon? Kasi Ayun. maybe yung ating mga listeners might be wondering, ano ba itong BAM Philippines? Ano ba ito? Membership ba ito? Club ba ito? Ano ba ito? Sige po, explain po natin sa kanila. Yeah. Dati, naghahanap talaga ako ng group na yung related sa business. Sabi ko, wala naman tayong ganun. Nung nakilala kong BAM, ito pala yun, no? A group of young, or actually not just young, no? A group of business owners wanting to glorify God through their business. So, you might say, kung ano ang BAM, yun na yun. No, kung gusto mo makahanap ng isang grupo na mga business owners, na Christian, community, ito po yun. Walang membership fee, walang ganun. No? We sa QC Fellowship, monthly meron po kaming fellowship no sa different areas ng Quezon City. Ang ginagawa po namin is we're asking some business owners to share their testimony. And then we have discussion groups after. No? Kami ay reflect. magtutulungan and reflect on what we've learned. Tapos ngayon, meron kaming prayer in our hearts na hindi lang po hindi siya once a month. So siguro twice. So yung pangalawang fellowship is more of an informal. No, we would be meeting in a coffee shop and really, get to know each other. Catching up. Catching up, network, but more than that, to really pray together. Yun yung aming goal kasi sa QC Fellowship, by God's grace, marami kami nakilalang young entrepreneurs who wanted to start right and start
doing business for God's glory. Minsan kasi hindi natin naisip yun sa Christian. Minsan naisip natin hiwalay ang business sa church or hiwalay ang business sa pagiging Christian. Pero hindi pala. Nung nag-attend ako ng BAM, sabi ko marami palang mga Christian business owners na talagang doing it right. And yung sabi mong walang nagbabribe, ganyan. Dati kasi ang mindset is, hindi, meron yan kahit It's a norm. konti. Oo, normal yan. Hindi pala. Marami pala tayo sa Pilipinas. And I think that's important, no? Siguro sa mga nakikinig, makita nila na marami, no, ang gumagawa ng tama. No? So tayo, let's continue to stand together hand in hand. And wag nating isipin, hindi, iba, ginagawa to eh. Maganda yung message natin, do not conform to the pattern of this world. Yes. At Diba? yan din But ang- be transformed. Yes, so Yan. renewal ng Yes, minds ang ating yes. kaisipan sa kanyang biyaya. That's why we can know na yung kalooban ng Lord sa atin ay good, pleasing, and perfect. At yan Amen. ang panawagan natin sa lahat ng mga negosyante ngayon. Amen. If you're looking for a community, Christian business owners na tutulungan po kayo na palaguin ang negosyo in God's way at hindi bumibigay sa compromises. Narito po ang BAM Philippines. And by God's grace, hindi lang sa QC ang merong BAM. All over the country, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Bulacan, at patuloy pang pinapalago ng Panginoon yan. And Amen. glory to Him. At sa ating pagtatapos, nakakabitin naman itong ating kwentuhan. Siguro i-plug in ko lang. Go Meron ahead, tayong Pastor. upcoming conference. Business Business as Mission Sa Conference. October. Sa October, no? So, please visit the Facebook page and Instagram page of Business as Mission. At makikita nyo yung mga announcement namin. Makikita nyo po yung activities ng BAM. Hindi lang po HQ, hindi lang po yung main, pati yung mga fellowships po around or nationwide. Yes, so ongoing naman yung ating mga activities Right. Yeah. sa BAM Philippines. Nako, once again, maraming salamat, Yeah. Miss Jam and Thank Pastor you. Thank you Erwin. so much. Talagang marami po kami natutunan mula po sa inyong mga Yes. insights at share nyo sa inyong journey as a business owner. Thank you for this Thank you po. opportunity. Thank you rin po. Mag-ingat po kayo. God bless you. God And bless good morning. everyone. Good morning. Mga kaagapay, atin pong nakasama ang mag-asawang Pastor Sherwin at Ma'am Jamaica Velez.